Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po pag-usapan po natin, ito hong himutok po ngayon ni Undersecretary Claire Castro. Dito ho sa palpak po na dokumento na binigay ho mga kabida ng PDEA sa PCO para isupplement dun ho sa information po na binigay po ni Undersecretary Castro dun po sa mga miyembro po ng Malacanang Press Corps. Ito po ay patungkol ho doon sa mga barangays na sinasabi ho ng PDEA na drug-free. Kung maalala po ninyo mga kabida, nung press briefing po ni Undersecretary Castro, sometime last week ata yun, binigay po ni Claire Castro po yung information na meron pong 4,027 barangays sa buong Pilipinas ang declared as drug-free po ng PDEA. So, nung tinanong po yan ni Miss Eden Santos kung ano-ano po itong mga barangays na ito, wala hong nasagot ito hong si Yusek Castro. Sa halip po ay sinabihan niya si Miss Eden at ilang mga reporters na ipoprovide nila yung documents na galing ho ng Philippine Drug Enforcement Agency po, mga kabida. So, yun. Until such time na nakakuha po itong si Yusek Castro po mga kabida ng mga dokumento. I think the other day lang po binigay po ito. So, ipinakita po niya sa Malacanang Press Corps yung ganun kakapal na dokumento na galing po ng PDEA, mga kabida. Ang buong akala siguro ng mga reporters, andun lahat, yung mga listahan ng mga barangays na sinasabi hong drug-free. So, nung ipinabudbud na po, ito hong mga kopya, since si Eden Santos wala ho sa Malacanang Palace that time, kasi yun yung time na gusto hong palitan, ito hong si Miss Eden Santos ng PCO bilang beat reporter po ng Net25, mga kabida. Nakakuha po siya ng kanyang sariling kopya. Okay, so nung tiningnan po niya yung dokumento na yon, ganun kakapal talaga, Okay? Pero na-discover niya, mga kabida, na half of that document, mga blankong pages. Wala hong sulat. Okay? So, nung tiningnan po niya, ito hong mga dokumentong ito, na-discover po niya, mga kabida, na walang mga pangalan sa mga barangays. Although may mga numbers. Okay? Numbers of how many barangays declared as drug-free po ng Philippine Drug Enforcement Agency, So doon po, ginawan po niya ng report at nakita ko yung report po niya, na useless yung mga dokumento na yun kasi wala yung mga pangalan ng mga barangays na gusto kong alamin ng mga manunulat at reporters po dyan sa Malacanang Press Corps, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong report mula sa ABS-CBN, mga kabida. Alright? Ito po ay patungkol ho sa blaming ni Undersecretary Castro sa Philippine Drug Enforcement Agency. Ito, babasahin ko lang po yung kanila pong balita. Palace Exec blames PDEA for missing pages in drug-cleared barangays report. Ito, babasahin ko lang The Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA is the one responsible for submitting a 74-page report of supposed drug-cleared barangays that contained several blank pages, communications Undersecretary Claire Castro said on Tuesday. Ayan. Ito po. The Presidential Communications Office of PCO earlier reported that there are numerous drug-cleared barangays in the Philippines and provided a stack of paper supposedly containing the list of areas that the PDEA has certified as drug-free. Ito yung sinabi po ni Yusek Castro, mga kabida, Bakit may blanco? Paano ko naman tatanggalin kung yun yung binigay na print from PDEA? Castro told reporters when asked why the report had earlier or had several blank pages. So tama po yun. Bakit po akong sisihin po ninyo? Hindi ko po tanggalin yung mga blanco na yun kasi yun yung binigay po sa akin. Yun yung sinabi po ni Castro. Kung may blanco yun, pwede yan na tanungin nyo. Kasi siguro hanggang doon lang yung report at nagkataon lang na nung print
ganun, said Castro, ano? Pag hindi ko lahat binigay, baka sabihin nag-edit ako at kung ano yung binigay sa akin, binibigay ko sa inyo, she added. So yun yung paliwanag ni Yusek Castro po Macabida, bakit akong sisihin po ninyo? Yun yung binigay sa akin eh. So natural, kayo yung humingi, binigay ko po sa inyo. Parang ganun eh. No? So, kumbaga yung sisi po, doon po ibinuntun mga kabida sa PDEA. Kasi yun yung binigay po na report eh. Unang-una po, ito yung pagkakamali po ni Yusek Castro. Before niya binigay sana ito, ano, dapat tiningnan niya eh. In-scan dapat niya yun eh. Kung ano yung laman po ng dokumento na yun. Ano? Ang problema, siguro hindi po niya alam na half of that document po mga kabida blanco. Yun yung nangyari. Parang lumabas po na nabudol itong mga reporter. Ano? Kasi walang silbi po yun eh. Kasi ang hinahanap po doon mga kabida is yung names of barangays. Ano? Kung ano itong mga barangays na ito. Ang purpose po ng paghingi ho ng kopya ng listahan po ng mga barangays na declared as drug-free is for fact-checking. Ano? Para siguradong totoong barangays talaga ito. Ano? Kasi madali lang po maggawa po ng numbers eh. Sasabihin lang po meron pong 4,027 barangays declared as drug-free. Parang ganun lang po. Walang supporting evidence. Paano ho yan? Ano? Bilang mga reporters, kailangan po nila yung supporting evidence para naman po hindi magmukhang fake news yung kanila pong ilalabas na report o storya mga kabida. Diba? So yun, ang sinisi una, ito hong si Yusek Castro. Pero nung ginalaunan po, sinisi po niya ito pong PDEA. Kasi sa kanila galing po yung report, ano? Yung mga dokumento na yon mga kabida. So yun yung pagkakamali lang po ni Yusek Castro kasi hindi po niya binasa, hindi po niya in-scan at diretsong ibinigay po sa mga reporters. Kahit nang po paliwanag po mga kabida, no, na pasensya na po, makakapal yung pasensya po, ganun kakapal yung dokumento kasi half of it blanco eh. Diba? So at least kung nabasa ni Yusek Castro yon na kabida, ipinaliwanag na sana niya doon ho sa mga reporters na yung half of that documents ay blanco Yun yung binigay sa akin ng PDEA. Half lang po yung detailed report. Ano? Actually, hindi detailed walang pangalan eh. Okay? So, yun po mga kabida. Sana magsilbing aral po to kay Undersecretary Castro na hindi lahat ng bagay isusubo po kailangang ipaalam kagad. Dapat magtanong muna, aralan po muna, para po hindi mapahiya. Okay? At saka maganda po sa isang press officer mga kabida before aharap doon sa mga reporters, mga journalists, dapat mag-aral muna sa kanyang sasabihin. Lahat ng mga announcement, pronouncement po niya, dapat pinag-aralan po. Okay? At ito yung pinaka-importante, dapat anticipated po ng isang press officer yung mga tanong ng mga reporters. Kasi may mga pagkakataon kasi mga kabida na hirap po itong si Castro na sumagot. At idinaan na lamang po ng parang anong tawag po dyan? Kung sa Bisaya pa yan, pilosopo mga kabida. Diba? So dapat handa ang isang press officer every time na humarap po siya sa mga miyembro po ng media para hindi po siya mapahiya kung sakali hong magtanong man ang mga taga-press or media, masasagot niya kaagad. Hindi ho magmukha siyang tanga po doon, mga kabida. So, yun lang po. Kumambyo. Kumambyo, ito hong si Yusek Claire Castro. Hugas kamay, tawag po dyan. Kasi hindi daw nila kasalanan, hindi daw kasalanan ng PCO yung mga blankong papel na kabilang ho doon sa mga dokumento na binigay po ng Philippine Drug Enforcement Agency patungkol ho sa mga barangays na declared as drug-free po mga kabida ng PDEA na kabilang ho doon sa anti-illegal drug campaign po ng Marcos administration. So yun lang po para po sa inyong
opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyo lahat.